May kaba ang lahat tungkol sa magiging hinaharap natin kasama ang artipisyal na intelihensya. Sa pagitan ng Skynet at isang post-scarcity na utopia, ang pinakaagarang alalahanin ng karamihan ay baka magawa ng teknolohiyang ito ang kanilang trabaho ng mas magaling kaysa sa kanila. Sa ngayon, isang panig ng argumento ang nagsasabi na ang malalaking bagong teknolohiya noon ay nagdulot lamang ng mas malaking yaman sa mga ekonomiya at kahit anong trabaho ang mapalitan nila, nagkakaroon naman ng mas marami at mas magagandang trabaho sa ibang lugar. Sabi ng kabilang panig, totoo. Nang palitan natin ang kalamnan ng makina, ginamit natin ang isipan kung saan napunta karamihan ng ating mga evolusyonaryong katangian bilang tao. Kung maging makina na rin ang isipan natin, ano pa ang maiaalok natin? Wala ring makapagsabi ng tiyak sa hinaharap, lalo na ang mga ekonomista. Hindi natin kailangang manghula dahil may mga ekonomiya na makakaranas agad ng malawakang epekto ng mga pagbabagong ito. Nangyayari na ito sa mga lugar tulad ng Pilipinas at Bangladesh, kung saan mas malapit ang banta ng artipisyal na intelihensya. Banta ito sa trabaho, industriya at dekadang paglago ng ekonomiya na kanilang pinaghihirapan. Sa nakalipas na 30 taon, nagtayo ang mga ekonomiyang ito ng industriya sa outsourced na serbisyo. Mga bagay tulad ng call center, pag-e-encode ng datos, transcription, at pangunahing suporta sa software. Dati, ligtas sa automation ang mga trabahong ito dahil kailangan ng wika, konteksto, at espesyal na human touch na hindi kayang palitan ng makina. Ngayon, lumalabas na mas gumaling na ang mga makina sa paggaya ng human touch na iyon. Kaya nang gawin ng large language models ang mga trabahong ito ng mas mabilis at mura, at mukhang sila ang unang matatamaan. Lalo na sa mga umuunlad na bansang malaking bahagi ng gross domestic product ang mga ito. Sa Pilipinas, tinataya ng International Monetary Fund na umaabot sa 89% ng mga trabahong outsourced service ay mataas ang panganib na mapalitan ng artificial na intelihensya. Yan ay higit sa 1 milyong tao na maaaring mawalan ng trabaho sa loob lamang ng ilang taon. Sa madaling salita, ginagawa ng artificial na intelihensya na mas yumaman pa ang mga pinakamayamang bansa sa mundo at pinapahirap nito para sa iba na makahabol. Simula pa lang ito ng kwento. Kahit sa mayayamang bansa, hinahati ng artificial na intelihensya ang ekonomiya sa mga marunong gumamit at sa mga mapapalitan. Ayon sa United States Bureau of Labor Statistics, mababawasan ang mga trabaho gaya ng cashier, teller sa bangko, kawani ng koreo, at customer service representatives. Tinatayang 7.1 milyong trabaho ang mawawala sa 5 taon at 47% ng kasalukuyang trabaho ay maaaring palitan ng artificial na intelihensya. Dapat ding tandaan na nag-invest na ng $1 trillion ang mga kumpanya at mamumuhunan sa teknolohiyang ito. Kaya inaasahan nilang kumita rin sa hinaharap. Kahit mukhang walang puso, ang pagtanggal ng milyon-milyong manggagawa ang pinakamadaling paraan para makita agad ang balik ng puhunan. Kaya may insentibo silang palakihin ang kampanya ng pananakot dahil kung ano ang nakakatakot para sa karamihan ay parang oportunidad naman para sa mga talagang naglalabas ng pera. Kahit ganoon, malinaw ang nangyayari. Binabago ng artipisyal na intelihensya kung sino ang nauuna o nahuhuli at kung gaano kabilis lumalaki ang agwat. Tulad dati, may mga tanong tayong dapat sagutin. Bakit pinapalakas ng artipisyal na intelihensya ang pag-unlad ng mayayamang bansa pero nilalagay sa panganib ang ekonomiya ng iba? Sa isang mundo kung saan ang isang tao na may artipisyal na intelihensya ay kayang palitan ang 5 tao, ano nga ba ang mangyayari sa natitirang 4? Pinakamahalaga, kaya bang makasabay ng mga manggagawa o ekonomiya sa bilis ng pagbabago para magpatuloy sa pagbabagong ito? Ayon sa Sentro para sa Pananaliksik ng Patakaran sa Ekonomiya, maaring tumaas ng 5.5% ang gross domestic product ng United States sa susunod na dekada dahil sa pagtaas ng produktibidad na dulot ng artificial na intelihensya. Magkakatulad din ang inaasahang resulta sa United Kingdom, Alemanya at Timog Korea. Samantala, inaasahan ang mas katamtamang pagtaas na 2.7% hanggang 3.5% sa mga bansang mababa ang kita na taliwas sa mas mabilis na pag-unlad ng mga umuunlad na bansa. Ang Pilipinas ay isang magandang halimbawa. Sa loob ng maraming taon, ito ay isa sa mga pangunahing destinasyon sa mundo para sa business process outsourcing. Industriyang nagkakahalaga ng 37 bilyon na saklaw ang customer service, billing, transcription at technical support. Ang technology sector ay nag-e-empleyo ng mahigit 1.3 milyong tao at nagbibigay ng lampas 7% ng gross domestic product ng bansa. Heto ang masamang senaryo sa ekonomiya.
Karamihan sa mga trabahong ito ay paulit-ulit at text-based na madaling i-automate ng mga large language model tulad ng ChatGPT. Mataas ang panganib na palitan ng artificial na intelihensiya ang mga trabaho sa Pilipinas at nangyayari na ito ngayon. 2/3 ng outsourcing companies sa bansa ay gumagamit ng artificial na intelihensya para makatipid at mapabilis ang trabaho. Malalaking kumpanya sa Amerika gaya ng AT&T, Google at Accenture ay nag-outsource sa Pilipinas. Pero kung kaya ng artificial na intelihensya gawin ito ng mas mabilis at mura at walang benepisyo o human resources na kailangan, unang mawawala ang mga trabahong ito. Pareho rin ang sitwasyon sa Bangladesh. Lumago ang kanilang outsourcing sector sa 400 kumpanya na may 80,000 empleyado pero karamihan ng trabaho ay customer service, transcription at data entry, mga gawaing unti-unti nang na-automate ng artificial na intelihensya. Kung kayang magbigay ng artificial na intelihensya ng parehong kalidad ng trabaho sa mas mabilis na paraan at mas mura, wala talagang matibay na dahilan para ipagpatuloy pa ang outsourcing. Pwedeng mapalitan ng isang slot sa server rack ang buong call center sa Maynila o Dakar. Kaya posibleng ibalik ng mga kumpanya ang mga trabaho sa mayayamang bansa kung kayang tapatan ng automation ang presyo ng offshore labor. Binabaliktad nito ng tuluyan ang buong modelo ng outsourcing na siyang naging pundasyon ng mga estratehiya ng paglago ng mga umuunlad na ekonomiya sa nakalipas na 3 dekada. At ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit muling lalawak ang agwat ng mayayaman at mahihirap na bansa matapos ang ilang dekada ng unti-unting paghabol ng mga ekonomiyang ito. Pinahahalagahan ng artificial na intelihensya ang mga espesyalisadong kasanayang mahirap palawakin sa mundo. Ang paggawa ng malalaking model ng artificial na intelihensya ay nangangailangan ng mataas na edukasyon, maaasahang infrastruktura at access sa makabagong teknolohiya. Ang mga yamang iyon ay labis na nakatuon sa mayayamang bansa. Ibig sabihin, ang pinaka-importanting trabaho sa artificial na intelihensya ay mahirap maabot ng mga manggagawa sa umuunlad na merkado. Kapag nakuha ng manggagawa sa mga bansang iyon ang gustong kasanayan, kadalasan umaalis na rin sila. Ang mga mahuhusay na inhinyero ay nire-recruit ng mga pandaigdigang kumpanya ng teknolohiya o lumilipat ng tuluyan sa mga sentro tulad ng San Francisco, London, Berlin o kahit sa mga sentro sa China. Ang resulta nito ay ang lalong bumibilis na brain drain na nag-iiwan sa mga mahihirap na bansa ng mas kaunting mga startup, mas kaunting mga guro at mananaliksik, at napakakaunting pagkakataon para makahabol sa pandaigdigang karera sa artificial na intelihensya. At malinaw kung sino-sinong bansa ang nangunguna sa karera. Sa madaling salita, ang mga bansang hindi handa para sa mga pagbabago ang unang tinatamaan at pinakamatindi ang epekto. Habang ang mga bansang may pinakamalaking kakayahan para makinabang sa artificial na intelihensya ay nauuna na dahil hawak nila ang kapital, infrastruktura, talento, at mga yaman na humuhubog sa kinabukasan ng artificial na intelihensya. Hindi lang hinahati ng artificial na intelihensya ang mga bansa ayon sa ekonomiya, kundi lumilikha rin ito ng malalim na hati sa mga tao sa loob ng parehong bansa. Hindi pare-pareho ang epekto ng teknolohiyang ito sa lahat ng tao. Ginagawa nitong halos wala ng silbi ang ilang manggagawa habang pinapahalagahan naman ng husto ang iba. Iyon ay dahil ang artificial na intelihensya ay kumakatawan sa isang napaka-espesipikong uri ng kapital at mahalaga ang pag-unawa sa pagkakaibang ito para mahulaan ang magiging epekto nito sa ekonomiya. Noong nakaraan, karamihan sa mga bagong teknolohiya ay nagsilbing tinatawag ng mga ekonomista na complementary capital. Ibig sabihin, ito ay mga makina at teknolohiya na nagpapataas ng pagiging produktibo ng mga manggagawang tao. Halimbawa, hindi inalis ng combine harvester ang mga manggagawa, kundi pinahusay lang ang kanilang pagiging epesyente. Bago ang mekanisasyon, ang pag-aani ng isang bukirin ay maaaring mangailangan ng 20 tao na nagtatrabaho ng ilang araw. Samantalang gamit ang harvester, kayang gawin ng isang tao ang parehong trabaho sa mas maikling oras. Sabay na nagtatrabaho ang paggawa at kapital, kaya kapag tumaas ang produktibidad, tataas din ang sahod at pamumuhay. Nananatiling mahalaga ang mga manggagawa sa proseso, naging mas produktibo lang sila. Sa mga trabahong nangangailangan ng mataas na kasanayan, katuwang ang artificial na intelihensya sa pagpapataas ng produktibidad nang hindi pinapalitan ang tao. Mas mabilis makakakuha ng insight at makakapagtuon sa estratehiya ang financial analyst na gumagamit ng artificial na intelihensya sa pag-scan ng ulat at pagtukoy ng anomalya. Ang doktor na gumagamit ng artificial na intelihensya sa diagnostic ay mas may oras para sa pasyente. Sa ganitong kaso, pinalalawak ng artificial na intelihensya ang kakayahan ng mga profesional at pinapahusay ang halaga ng kanilang kaalaman sa merkado. Pero para sa mga mas karaniwan, trabahong nakabatay sa proseso, ang artificial na intelihensya ay mas nagiging tinatawag ng mga ekonomista na substitutive capital, na pumapalit sa paggawa ng tao sa halip na tulungan ito. Hindi pinapabilis ng chatbot na powered ng artificial na intelihensya ang customer support agent, kundi pinapalitan ito.
ang sopistikadong code generator ay pumapalit, hindi tumutulong, sa junior developer. Sa madaling salita, habang mas nagiging mahusay ang ating kapital, mas kaunti ang pangangailangan nito sa paggawa ng tao para gumana. At sa ekonomiyang pinapagana ng artipisyal na intelihensya, mas naging sentralisado ang pagmamay-ari ng kapital kaysa dati sa kasaysayan ng makabagong panahon. Ang mga pangunahing tagumpay sa artipisyal na intelihensya ay galing sa ilang piling kumpanya sa United States at China. Simula taong 2017, 135 malalaking system ng artipisyal na intelihensya ang nagawa ng United States. Malapit ang China na may 110 pero mabilis lumalaki ang agwat. Ang United Kingdom ay may 25 at ang Pransya ay may 24. Ang mga kumpanyang namumuno sa mga tagumpay na ito ay mabilis lumalago dahil sa data network effect. Habang dumarami ang datos na kanilang nakokolekta, mas gumagaling ang kanilang model ng artificial na intelihensya. At habang gumagaling ang kanilang modelo, mas marami silang naaakit na gumagamit. At habang dumarami ang gumagamit, mas marami silang nagagawang datos. Nagiging feedback loop ito kung saan ang kapangyarihan at kita ay napupunta lang sa iilang malalaking kumpanya. Ayon sa PricewaterhouseCoopers, maaaring magdagdag ang artificial na intelihensya ng 15.7 trilyon sa global gross domestic product pagsapit ng 2030 ngunit 70% nito ay mapupunta lang sa United States of America at China dahil sila ang nagmamay-ari ng artificial na intelihensya. Sa taong 2024 pa lang, mahigit 1,100 kumpanya ng artificial na intelihensya na nakabase sa United States ang nakalikom ng malalaking pondo. Higit pa ito sa doble ng kabuuang bilang sa Europa. Ang IBM at Microsoft lang ay may hawak na ng libu-libong pattern na may kaugnayan sa artificial na intelihensya na nagbibigay sa kanila ng pangmatagalang kontrol sa lahat mula sa mga enterprise tools hanggang sa mga foundational models. Ang maliliit na kumpanya, kahit sa mayayamang bansa, ay mas umaasa sa paglisensya ng tools at modelong hindi nila ginawa o kontrolado. Hindi lang ito tungkol sa software. Pati mga makinang tulad ng Central Processing Unit at GPU na gamit sa artificial na intelihensiya kadalasan ay dinisenyo at gawa lang sa 5 bansa. Mahigit 70% ng hardware na iyan ay nagmumula sa United States, Taiwan, China, South Korea at Japan. At ibig sabihin nito, iilang bansa lang ang hindi lang nagpapatakbo ng mga system ng artificial na intelihensya, kundi sila rin ang gumagawa ng mga pangunahing bahagi na nagpapagana sa artificial na intelihensya mula pa sa simula. Iyan ang realidad ng artificial na intelihensya bilang kapital. Pangunahing nakikinabang dito ang mga taong may-ari na ng mga ari-arian, habang napapalitan naman ang mga wala. Habang mas ginagamit mo ang artificial na intelihensya para sa produktibidad, mas tumataas ang halaga mo sa merkado. Pero para sa mga manggagawa sa paulit-ulit na trabaho, lalo na yung walang retraining, hindi maganda ang hinaharap. Ngayon, kahit hindi mo alam ang eksaktong bilang, malamang di ka na rin magugulat. Iyan ang punto, isang realidad na napapansin ng lahat. Sa survey, halos 1/4 ng Amerikano ay nag-aalala mawalan ng trabaho dahil sa automasyon. Hindi ito isang haka-haka lang na sitwasyon na pinag-uusapan natin. Nasaksihan na natin ang mga ganitong uri ng kaguluhan noon. Nang tumaas ang industrial na automasyon at outsourcing noong dekada 1980 at dekada 1990, labis nitong naapektuhan ang pagmamanupaktura sa United States at kanlurang Europa. Sa Amerika, mahigit 7 milyong trabahong pabrika ang nawala mula taong 1980 hanggang 2010 at karamihan hindi na bumalik. Maaaring napalitan ng mga manggagawang Tsino ang mga manggagawang Amerikano sa mga trabahong ito sa pabrika, pero wala namang mahalagang dahilan kung bakit hindi pwedeng palitan ng mga makina ang mga tao. Ang Midwest ang pinakaapektado ng pagbabagong ito sa ekonomiya. Dati, sagana sa mataas na sahod sa bakal, kotse, at tela ang Detroit, Cleveland at Youngstown. Pero nagbago ito nang dumating ang robotic na tagahinang, computer na assemblya, at mas murang paggawa sa ibang bansa. Bigla, nawala ang mga matatag na trabaho para sa gitnang uri, nagsara ang mga pabrika, tumaas ang kawalan ng trabaho, at nagsimulang magbagsakan ang buong lokal na ekonomiya. Ang epekto ay umabot ng higit pa sa simpleng pagkawala ng trabaho. Bumaba ang life expectancy, tumaas ang opioid addiction, at nahirapan ang mga paaralan sa maraming bayan. Karamihan sa mga trabahong bumalik ay mas mababa ang sahod at walang katatagan o benepisyo
na dati ay sumusuporta sa komunidad. Naranasan din ito ng United Kingdom. Nagsara ang pagmimina ng carbon, paggawa ng barko, at mga planta ng bakal sa hilagang England at Scotland dahil sa automasyon at pribatisasyon. Hanggang ngayon, kulelat pa rin sa kita at pag-angat ang Sheffield at Sunderland kumpara sa ibang bahagi ng bansa. Malinaw ang aral dito. Bagamat gumaganda ang hinaharap, maaaring masama ang agarang epekto ng teknolohikal na kaguluhan. Kapag nag-ugat ang hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya, mahirap na itong baliktarin. Kaya, ano nga ba ang maaari nating gawin tungkol sa paparating na hamon na ito? Malinaw na binabago ng artipisyal na intelihensya ang pandaigdigang ekonomiya. Pero kung palalalimin o lulutasin nito ang hindi pagkakapantay-pantay, ay depende sa mga hakbang ng mga bansa at individual sa mga susunod na taon. Magandang balita, nakikita na natin ang paparating. Sa mahihirap na bansa gaya ng Pilipinas at Bangladesh, nararanasan na agad ang epekto ng artipisyal na intelihensya. Ipinapakita ng ekonomiyang ito kung aling trabaho ang unang nawawala, saan mataas ang panganib at epekto ng kilos o hindi kilos ng gobyerno. Halimbawa, inilunsad ng gobyerno ng Pilipinas ang estratehiya sa artipisyal na intelihensya para sanayin muli ang mahigit 1 milyong manggagawa pagsapit ng taong 2028. Naglabas ang Bangladesh ng draft policy na nakatuon sa pagpapaunlad ng kakayahan sa artipisyal na intelihensya, modernisasyon ng edukasyon at suporta sa tech startups. Layuning mailagay ang Bangladesh bilang kompetitibong kalahok sa merkado ng mga serbisyong pinapaganana ng artipisyal na intelihensya habang pinapangalagaan ang trabaho sa pamamagitan ng pagpapahusay ng kasanayan at digital inclusion programs. Kung sapat na ang mga pagsisikap na iyon ay hindi patiyak, ngunit nagbibigay ito ng malinaw na babala at gabay na maaaring sundan ng mas mayayamang bansa. Dalawang magkaibang bahagi ng ating mga ekonomiya ang kailangan gumawa ng dalawang bagay ng sabay. Mag-invest ng malaki sa infrastructure ng artipisyal na intelihensya at mag-invest din ng kasing laki para sa kanilang mga tao. Kabilang dito ang pamumuhunan sa computer science education at sa kasanayang mahirap i-automate ng artipisyal na intelihensya. Kritikal na pag-iisip, paglutas ng problema, komunikasyon, at malikhaing desisyon. Isang pagsusuri sa 12 milyong United States job postings ay nakita na mas pinapataas ng artipisyal na intelihensya ang pangangailangan sa natatanging kasanayang pantao kaysa sa nag-aalis ng trabaho. Mahalaga rin ang pagtatayo ng accessible na digital na ekonomiya dahil 2.6 na bilyong tao sa mundo ay wala pa ring internet access. Kung wala ang pangunahing konektibidad na iyon, wala talagang pagkakataon na makipagkumpetensya o kahit makilahok sa umuusbong na artipisyal na intelihensya na ekonomiya. Ayon sa World Bank, bawat 10% pagtaas sa broadband access ay pwedeng magpataas ng gross domestic product growth ng umuunlad na bansa ng hanggang 1.4% at hindi pa kasama ang dagdag na benepisyo mula sa artipisyal na intelihensya. Kailangan ng mga bansa ng polisiya para palawakin ang broadband access, pababain ang presyo ng devices, at bigyan ng digital skills ang mas maraming tao para makinabang sa artipisyal na intelihensya. Mahalaga rin ang mga social safety net. Nagsisilbi itong economic buffer na tumutulong sa mga nawalan ng trabaho na magkaroon ng oras at mapagkukunan para makapag-adapt, magsanay muli, at makabalik sa trabaho. Kung pinapayagan ng artipisyal na intelihensya lumago ang negosyo pero nababawasan ang kita ng manggagawa, humihina ang ekonomiya. Tumataas ang produktibidad pero bumababa ang konsumo. Habang umaasenso ang inobasyon, lumalala rin ang hindi pagkakapantay-pantay at hadlang ito sa paglago ng ekonomiya. Kung nais nating gawing mas produktibo ng artipisyal na intelihensya, dapat nating baguhin kung paano idinisenyo at ibinabahagi ang nilikhang halaga. Kabilang dito ang mahahalagang tanong kung sino ang may karapatang bumuo at gumamit ng artipisyal na intelihensya, sino ang namamahala at sino ang makikinabang sa malaking pagtaas ng produktibidad nito. Kung gusto mong malaman kung saan hahantong ang patuloy na pag-unlad ng artipisyal na intelihensya at pagkawala ng mahalagang bagay sa tao, may ginawa kaming video tungkol sa thought experiment na ito. 2 taon na ang nakalipas. Makita at mapipindot mo na iyon sa screen mo. Salamat sa panonood, pare.